Hello everyone! Welcome back to my channel. This is your Kakitchen, Yolanda Kitchenomics. Hello mga Kakitchen, alam nyo ba na mayroon tayong bagong recipe ng ating masarap na dessert today? Ikaw ba yung tipong naghahanap ng simple, mura, pero masarap na merienda na pasok sa budget? At mahilig ka rin ba sa matamis at malamig na dessert? Lalo na ngayong mainit ang panahon? Yung tipong simple lang ang ingredients pero creamy, malamig at unique. Gusto mo bang malaman kung paano? At kung bibigyan ka ng choice, banana sabaw o chocolate dessert, alin ang pipiliin mo? Paano kaya kung gawing nating flavor ang saging na saba sa gulaman, tapos lagyan ng Milo sa ibabaw? Curious ka ba sa lasa? Tama kayo mga Kitchen. Kung mahilig ka sa saging na saba at Milo, siguradong magugustuhan mo ito. Yan, umpisahan na natin ang ating napakasarap na dessert today. Mayroon tayo ditong 4 na piraso ng hinog na saging na saba. At ayan, mga Kitchen, pisain lang natin gamit ang tinidor itong ating saging na saba. Imbis na normal lang na gulaman, subukan natin ang kakaibang twist ng banana saba flavored gulaman. At yan mga Kitchen, sa isang pakete ng gulaman, maglagay ng 4 na cups ng tubig at 1 can of big evaporated milk. Then, naglagay rin tayo dito ng 1 cup of condensed milk. So, optional paglagay ng asukal kung gusto nyo pang maglagay. Depende sa inyong panlasa. At syempre ang ating gulaman na kulay yellow, ilagay natin dito at hindi pa ito nakalagay sa ating apoy. So, yan. Haluin mabuti at maglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla para mas masarap pa ang ating gagawing dessert. Yan, tunawing mabuti at mamaya ilagay natin ito sa ating induction cooker. Ayan nga mga Kakitchen, isasalang na natin dito sa ating induction cooker. At yan mga Kitchen, umpisa nating lutuin sa mahina hanggang sa katamtamang apoy ng ating lutuin. At hintayin natin kumulo. Simple lang naman ito ang pagluto ng gulaman. Mag-boil lang ng kaunti niyan, takpan. And then, hanggang sa kumulo ng kaunti at ilagay natin dito yung ating mash na saging na saba. At, syempre, consistently natin na haluin para hindi masyadong dumikit-dikit dito. Kaya, para mahalating mabuti yung ating mixture dito sa gagawin nating gulaman. And mapansin natin na kumulo na. Turn off natin itong ating kalan. Syempre, yan. Then, set aside natin at huwag mo na ilagay sa molders. Kailangan ma-cool down ng konti. Then, after ma-cool down, itong aking mga inihanda na mga molders ng gulaman. So, naghanda ako ng iba-ibang klase, no? Para may mga choices tayo, pwede dito sa ating iba-ibang klase ng mga lalagyan. So, depende kung ano yung available dito sa inyo para gawing molders dito sa gulaman. At sa mga magtatanong kung bakit ang saging na saba ang aking napili na ihalo dito sa ating gulaman, alam niyo kung bakit? Ginamit ko ang ripe banana saba bilang flavor kasi natural, masustansya at healthy alternative sa mga artificial na flavoring. At mga Kakitchen, ang recipe na ito ay bagay na bagay sa kahit anong handaan, birthday, salo-salo o kahit simpleng merienda lang sa bahay. At yan, after nating ma-cool down tong ating mga ginawa sa molders, ilagay natin ito sa ating refrigerator o kaya sa freezer natin para lumamig. At ang isa ditong masarap na combination, alam nyo ba? Ito ay ang Milo. Yan, bakit Milo? Dahil, di ba yung mga bata, mahilig sila sa Milo. Minsan, yung Milo nila, nanlan nila yan, kinakain ng solo.
Di ba? Ito ay isang alternative na magawa natin dito kasi masarap ko na toppings. Yan, at chocolate kasi mayroong dagdag chocolate at tamis na pwede nating mailagay dito sa ating gulaman. Banana saba, no, na flavor natin dito. Yan, dash natin with Milo. Diba? Yan, ipalamig natin ito sa ating ref. At tiyak kung magugustuhan ito ng inyong mga anak at kapamilya. Bagay sa anumang okasyon at pwede rin itong pang negosyo mga mami, mga ka-kitchen. No, so i-costing na lang ninyo kung magkano ang nagamit ninyong ingredients dito at idobo na lang ninyo ang nagamit na mga sangkap para makagawa ng mas marami pa. At ito ay bagay na bagay sa anong klaseng mga okasyon, no? Pang merienda, pang negosyo, at syempre panghandaan. Ayan, di ba? Napaka-cute ng ating ginawa at napakasarap. No, masarap ito pag lagay na ito sa loob ng refrigerator natin at tumamig na. Ayan guys, no, maka-kitchen. Kaya ko ito ginawa na refreshing dessert kasi perfect ngayong mainit ang panahon at para sa mahilig sa matamis na dessert na suwak ito dahil mura at budget friendly yung ating mga ingredients. Hindi na kailangan ng maraming mga sangkap na ilalagay. No, yan. Tikman na natin itong napakasarap na dessert. Diba? Perfect na perfect ito mga ka-kitchen, mga mami. No? Pwede ito nating na gawin dessert, budget friendly sa mga okasyon. Ayan, so ayan mga kitchen, ready na ang ating mga banana saba flavored gulaman with Milo toppings. So kung ikaw, ano bang gusto mong ilagay sa ibabaw? Milo or cheese? I-comment mo sa baba. Don't forget to like and share and subscribe para sa updated na mas marami pang masarap na recipes. Kita-kits sa susunod na video. I hope you like our recipe. Until next time, see you!